Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po na nakikinig. Itong aming programang ito ang EGMI Online Music Radio. Yan, tayo po muli nagbabalik sa ating pong stasyong ito. Ito ang EGMI Radio Station. Kung kaya't kayo po ay welcome po sa aming pong pakikinig at panonood ng aming pong topic na ito na napakaganda po muli ng ating pong pag-uusapan. Gaya nga po nung huli ko pong aming pong natapos na topic, yung pong born again at born again. Napakarami po ang nag-react at salamat naman po sapagkat nauunawaan po natin ang ating pong kalagayan sa buhay bilang isang Kristiyano. No? Bilang isang Kristiyano, alam mo na yung buhay mo bilang isang born again Christian. At sa mga hindi po nakakilala, ako po ay si Prox Benz. Yan. Yun, tagal ko na rin po ang hinuhuli eh. Yun po at gaya nga po na sinabi ko, ang pagiging isang born naging Christian na hindi lamang po nagmumula dito po sa bibig, no? Kundi kailangan dito sa isip at sa buong mong pagkatao. At siyempre, pag submit mo sa ating Diyos, yun ang importante. Hindi porque naging nakilala mo siya ay easy way ka na lang, no? Di ba? No? Parang okay lang, nakakilala na ako sa Panginoon, pwede na ako gumawa ng kasalanan. Hindi gano'n. No. Yung sinasabi na born again. Born again. Kasi yung paa mo, dalawang paa mo nakalublog pa doon sa kumukulong, sabihin natin na apoy. Yan. Yes. Para mas diretso ang usapan. No? So yun nga po, at mga kaprox, mga kapatid, ay nagpapasalamat kami sa lahat po ng sumusubaybay at patuloy na nakakapit. Kapit lang po tayo sa 42,000 plus ng ating po mga subscriber. Maraming po salamat sa inyo sapagkat kayo po ang isa rin po sa inspiration namin na maging ako po, personal ko po talaga ay patuloy na makapag-share po sa inyo every week. Hindi na po twice a week twice a month eh. So gusto ko na po every week na po. Kaya ito ginagawa natin sapagkat alam naman natin na nalalapit na ang pagdating nating Panginoon at hindi natin masasabi kung kailan at kung tayo ay handa ba sa ating pong pagdating nating Panginoon. Marami na po rin po ako napapakinggan of course, siyempre sabi nga ng iba ay talagang maging ready lang po tayo. Wala naman pong makakapagbigay ng oras, panahon, kung kailan kasi kung gano'n ang gagawin ng ating Panginoon, na bibigyan tayo ng oras pa na baka yung ibang mga tao ay magwalwal na, maggawin na yung mga bagay na mali at pagkatapos siya saka magsisi. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n ang panuntuntunan o yung ninanais ng Diyos. Dapat po tayo, everyday ay tayo po ay nagkakaroon po ng relasyon sa ating Panginoon. Everyday na kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, either ito ay maliit o malaki, the same naman po eh. Kaya sabi ko nga ay wag po tayo maging kampante rin. No? Para sa trabaho, wag kang maging kampante dahil kung inakala mo okay ngayon, eh baka bukas meron na naman darating na pagsubok sa trabaho, di ba? Ganun yun eh. Wag po tayong maging sabihin na natin na ay may nananalangin sa akin, ay sabihin na natin na okay lang yun dahil naging born again na ako eh, born again Christian na ako eh. So, hindi na ako tatablan dyan. No. Hanggat nabubuhay po tayo, mga kaprox, ay anytime ay pwede tayong gapiin ng kaaway. Pero dahil sa biyaya, kahabagan ng Diyos, yun ang binibigay ng Diyos para sa atin. No. Binibigay ng Panginoon yung ating pag-iingat. Kung kaya dapat kapag ikaw ay born again na, dalawang word lang na born again, ay ikaw ay may relasyon na sa ating Panginoon. Now, so yun nga po, dapat tayo ay mag-start tayo bilang isang tunay na Kristiyano. Yun ang ibig sabihin. Napakaganda po ating po topic nito. Ang topic po natin ay ito po ay hango sa Biblia na talagang nangyari po sa araw po ng Panginoong Hesus natin ay narito sa mundong ito ay isa sa pinagaling ng ating Diyos. Yan. Pinagaling siya ng kanyang pananampalataya. Ang title po natin sa araw nito ay pananampalatayang hayag. Yan, pananampalatayang hayag. Ibig sabihin hayag,
Sabihin talagang binobroadcast na niya, sinasabi na niya ang kanyang pananampalataya. Hindi katulad ng iba na talagang may pananampalataya naman pero hindi naman ginagawa, di ba? Palagi na lang nandun sa loob ng simbahan at doon lang palagi nagmumukmok, no? Hindi, ibig sabihin, lagi-lagi na kayo nakaupo, laging sitting ministry, yan, sinasabi natin, sitting ministry. Lagi nakaupo, lagi nakikinig lang, ayaw gumalaw, yan, ganyan, parang ganun po, ano. Pero ito po, kakaiba, mga kaproks, mga kapatid, no. Nung ang ating Panginoon po ay naglakbay at siya po ay inibitahan ni Jairo, isang tao na actually hindi naman niya ganong kakilala, pero sir, kasama niya sa mga disipulo niya, kakilala niya, ay inibitahan siya na para pumunta doon sa isang bahay na yung kanyang anak na babae ay may sakit. Yan. So habang siya ay naglalakad na papunta doon po ay maraming tao, siyempre. Alam niyo po, nung panahon noon ay talagang kapag ikaw ay nagbigay ka ng isang milagro, ay parang talagang lahat ng tao talaga sa iyo ay susunod na at makikinig at talagang susundan ka na. No, ganun ang tao kasi. Alam niyo, kahit naman ngayon, to see is to believe ang iba. Pero sa atin bilang Kristiyano, alam nating mayroong mga miracles, yan, di ba? No? Yung iba, gusto nilang maniwala sa kanilang nakitang mga mata. Pero tayo, kahit hindi natin nakita ang ating Panginoon, gumagawa siya ng miracles, di ba? Yung milagro, di ba? Ganun po eh. Ngayon, habang naglalakad ang ating Panginoong Hesus, at mayroon isang babae na, siyempre sa dami ng tao, ay dinumog na siya hindi, siguro palagi natin napakalayo na niya. At ang babaeng ito ay dinudugo. O sabihin, sa kanya pong pangangatawan ay lagi siyang dinudugo. Yung normal sa babae, sa ngayon, kahit noon, ay nagkakaroon ng menstruation niya. Sabihin, every month talaga ay dumarating po yan sa babae. Pero siya hindi. Araw-araw, minuto siguro, dire-diretso na yon. Siyempre, sa hirap nyo, napakahirap ng mayroong ganung sakit, di ba? Especially yung babae na talagang maaring yung babaeng yon ay talagang hirap na sa kanyang sarili, no? Yun po, kasi nung panahon naman noon ay wala naman talagang totaling doktor. Yan, wala pa naman totaling doktor na talagang titingin sa kanya. Although, mayroong siguro mga sinasabi natin mga herbal, mga ininom na gano'n, o hilot-hilot, mga gano'n, di ba? Yung panahon noon. At wala pang talagang tinatawag na specialist na mga doktor. Ngayon, sabi niya doon, ay marami na siyang pera na kanya pong ginamit upang siya ay pagalingin. Naibenta na nga raw niya kanyang ari-arian. So, at yung siguro mga ipon niya nabenta na, wala pa rin nangyari. Take note, mga kaproks, mga kapatid. Yung babae, kung mapapansin nyo at babasahin nyo po yung sa aklat ng Biblia, ay sinasabi doon, ay binenta ang kanyang ari-arian. Binenta, siguro naubos na kanyang savings. Ibig sabihin, may kaya. Di ba? May kakayanan. May kakayanan magpagamot sa kanila pong panahon na yon. So, ibig sabihin, naubos. So, ibig sabihin, talaga asing wala na. So, anong doon? Ang kanya pong pananaw ko doon, nung panahon na siya ay nabubuhay, siya po ay masagana. Yan. Sabi, kasi nung panahon noon, kung meron kang ari-arian, may kaya ka, may yaman ka. Di ba? Kahit naman ngayon, kung meron ari-arian ngayon at may yaman ka, may business ka, may kaya ang tingin sa'yo. Di ba? Ganun yun eh. Siguro nga, dahil nga sa kanyang kapansanan o kanyang nararamdaman, naubos na yung kanyang pong mga ari-arian, yung mga kanya pong savings. Ngayon, eksaktong parating ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, nung nakita niya ang ating Panginoon, ang sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ni Jesus. Yan. Mahawakan ko lang ang laylayan ni Jesus, ako'y gagaling. Wow! Diba? Sa salita niya, sa kanyang pagbigkas, sa kanyang pong pagsasabi, mahawakan lang. Ibig sabihin, yun yung faith niya. Kahit siguro yung sinulid lang, mahawakan niya, ilaw-ilay na, isa natatastas na sinulid na sa damit. Baka yun lang, mahawakan lang niya eh. Kasi hindi mo, sa dami ng tao,
Sa dami ng tao at puro lalaki mga nandun. Siyempre, nagkakagulo na. Halo-halo na, may bata, may matanda, di ba? So, gusto niya, mahawakan lang yung laylayan. Hindi niya kailangan harapin siya. Hindi niya kailangan na lapitan siya. Hindi niya kailangan na sabihin sa kanya na, Jesus, pagalingin mo ako. Hindi. Hawakan lang ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Pansinin niyo, mga kaproks, di ba? Iyon yung pananampalataya niya. Parang tayo na hindi natin nakikita ang ating Panginoon, pero nananampalataya ka na pagagalingin ka. Di ba? Parang tayo na nananampalataya ka na kahit na sinasabi sa iyo na pumunta ka sa doktor, magpagamot ka, ito mga espesyalista, pero inuna mo ang Panginoon, pagagalingin ka. Di ba? Pero hindi ko po sinasabi na huwag ka magpunta ng doktor. Kasi ang mga doktor, lahat yan, doktor, engineer, lahat po ng mga meron pong mga knowledge dyan o mga talino, iyan po ay galing sa ating Panginoon. Kaya yung doktor, kaya yan ginawang isang doktor, siya yung magbibigay lunas para sa ating physical na pangangatawan. So hindi ko po sinasabi wag po tayo magpa-doktor, no? Lagot kayo. Lagot si Prox Bay, ayaw magpa-doktor iba. hindi gano'n, wag po yon. X tayo doon, no? Ang ibig sabihin, kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, at sinabi mong, Lord, pagalingin mo ako, Lord, tanggalin mo itong sipon ko. Simple, di ba? Minsan, sipon lang. Papa-doktor pa, di ba? Di mo totoo yan. Sipon, ubo, lagnat. Ayan, may mga, ano na nga sa mga social media, nagsasabi na ang sipon at ang ubo o yung lagnat, ay hindi naman kailangan doon palang inumin yung mga gamot. Kailangan lang talaga ay malampasan mo. Ngayon, kung talagang mapapansin mo na talaga napakakailangan na, ay uminom ka na. Hindi ko nga sinasabi na huwag natin gawin yung mga payo ng mga doktor. Sumunod tayo sa mga sinasabi ng doktor, di ba? Pero ang sinasabi ko po rito, kung ano yung faith mo, kung ano yung pananampalataya mo sa Diyos, na sinabi mo, Lord, pinagaling mo na ako, i-claim mo na. Di ba? I-claim mo na, huwag mo lang sabihin, teka, magmananalangin. Ito nangyayari, mga kaproks, no? Bago pumunta sa hospital, talagang inuuna muna yung kanyang sarili na sinong doktor kaya ang titingin sa akin? Yung specialist, yung magaling. Hello? Wala pa bang gagaling kay Lord? Meron pa bang gagaling kay Lord? Di ba? Yeah, okay, fine. Pwede natin alamin, pwede natin isipin kung sino yung mga doktor na yun. Pero bago ka pumunta o magpa-check up ka, sanggunin muna kay Lord. Manalangin ka na. Personal mo lang. Hindi mo naman sabihin eh. Eh yung babaeng balo, di ba? Hindi naman yung sinabing, Jesus, lapit ka rito sa akin, pagaling mo ako, di ba? Doktor, lapit ka sa akin, ano ba ang sakit ko? Di ba? Ikaw ang lumalapit. Kahit naman tayo lumalapit sa mga doktor. Sinasabi natin, hindi naman, kaya nga doktor yan, sasabihin mo sa kanya kung ano nararamdaman mo para matest ka. Pero di sa Panginoon, sabihin mo sa Panginoon kung ano yung nararamdaman mo, sakit. Eh di para malaman ng Panginoon at alam naman ng Diyos kung ano ang karamdaman mo. Hindi niya ano yan na sasabihin niya na ay hindi ko alam. Sige, sabihin mo. Ang gusto lang niya, sabihin mo sa kanya yung nararamdaman para alam din niya, alam ng ating Panginoon kung nasaan yung pananampalataya mo sa kanya. Free will. Meron tayong kalayaan na magsabi. May kalayaan tayo na hindi mo sabihin. Nasa iyo, di ba? Pero sabi nga ng babae, hawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, ay siya gagaling. At nung hinawakan ng babae ang laylayan ng ating damit ng ating Panginoon, biro mo, ang dami siguro siniksikan niya. Siguro binangga na yun, bahala na, kahit na magkabukol-bukol ang mukha ko, kahit magkasakit-sakit ang katawan ko, basta mahawakan ko lang. Nung nahawakan niya, tingin ko para sa akin, nahawakan lang niya, hindi ganun kahawak. Sa dami pa naman tao yun, siguro baka na-touch lang yung ganun eh. Tapos bigla siyang nanampalataya na ako pagagalingin mo, Jesus. Diba? Nung mawak yun, nasabi niya ang ating Panginoon sa kanyang disipulo na may humawak sa akin damit. Wow! May humawak sa akin. Palagyan natin wag ng damit, may humawak sa akin. Sabi na isang disipulo, sabi niya, Panginoon, sa dami po ng taong ito, parang yung malalaman na may humawak sa iyo, marami namang humawak sa inyo. Ang sagot ng Panginoon, merong lumabas na kapangyarihan sa kanya. Diba? Ganun ang ating Panginoon. Ganun ang ating faith dapat sa ating Panginoon.
Na kapag ka sinabi mo, Lord, pagalingin mo ako, claim mo agad, pagagalingin ka. Kasi ang Diyos, kapag ka ang tao talaga ay binibigay niya ang sarili niya na, Lord, ako'y nananampalataya, na ako'y pagagalingin mo sa sakit kong ito, pagagalingin ka. Diba? Ngayon, kung sinasabi mo, Lord, ano ba ang dapat kong gawin? Ako po ba'y pagkatapos ko manalangin sa inyo, ano ba ang dapat kong susunod? Eh di magpa-doktor ka na, pwede naman yun. Depende po ito sa pananampalataya mo. Kung nais mo na i-claim mo, hindi, pagagalingin ako ng Lord, pwede, yun ang pananampalataya mo at ire-respeto ka namin. Ire-respeto ka sa desisyon mo. Pero kung sinabi mo, Lord, ako'y pupunta sa ospital, ang dalangin ko po ay naging maayos po ang aking pong resulta, or pagalingin po ninyo ako, gamitin mo instrumento ang mga doktor doon. Pwede yon, sabihin mo. At hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako aalis dito, pagagalingin ako ni Lord eh. Eh malubha ka na eh. Kailangan muna ng mga gamot na dapat ilagay sa ating katawan o sa iyong katawan, di ba? Kaya sinasabi ko na kapag hindi mo na kaya at physically talagang pinaglalaban mo yung pananampalataya mo, go ahead. Gawin mo. Pero kung hindi, go ahead din. Hindi ka pipigilan ng ating Panginoon. Kaya na nandiyan ang mga doktor para tayo ay i-guide sa ating mga mali nating nagawa sa ating physical. O nagkaroon tayo ng sakit dahil siguro panahon na yun ay may bisyo ka. Panahon na yun ay inabuso mo sarili mo, katawan mo. Yung panahon na yun ay wala kang pakundangan, naggamitin ang katawan mo, sobra-sobra sa trabaho, diba? Puyat, diba? May ganun. Pag sobra, masama. Tandaan natin yan. Yan, di ba? X yun. Huwag ganun. So, yun ang sinasabi ko po, mga kaproks, mga kapatid, na kapag ikaw ay meron kang nararamdaman sa katawan mo, unahin mo ang Diyos. Ilang naman. Unahin mo ang Panginoon, lumapit ka sa Kanya, Lord, patuloy na hinihingi ko po ang kagalingan ko. In Jesus' name. Amen. Ganun po. Ngayon, kung medyo hindi mo na kaya, well, pumunta ka na sa doktor. Magpa-check up ka. At makikita mo rin, baka nga pagpa-check up mo, pagka sinabi, clear ka. Praise God. Diba? Kung may doubt ka, kasi minsan ganyan tao eh, nagkakaroon ng doubt. Eh di pumunta ka sa doktor. Wala namang problema. Walang pipigil sa'yo. Diba? As long na meron kang as long na yung pananampalataya mo ay sinasabi mo kay Lord na, Lord, pagagalingin mo ako, hindi ko na po kailangan pumunta ng ospital o clinic. Claim mo yun. Atin pong dapat nating gawin. Kapag tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon, dapat meron po tayong matibay po na sinasabi na kung sinabi mong gagaling. Hindi, sabihin, ang mga doktor po natin, napakahusay niyan. Kasi talagang binibigyan ng wisdom, knowledge yan ng ating Panginoon. Kung kaya't nakaka-extend sila ng mga buhay ng mga tao. Kaya saludo po ako sa ating po mga doktor, at saka mga nurse din po. Yan. Lahat naman po ay ginagamit ng Panginoon sa pagbibigay lunas sa atin. No? Kaya tandaan po natin, kung may kakayanan ka naman na magpagamot po tayo. Ngayon, kung hindi naman, ay nasa sa inyo po yan. Kung ano po yung pananampalataya yung dinadala, na ikaw ay pagagalingin ng Panginoon, gaya ng babaeng balo na naubos na kanyang kaari-arian, pero sa kanyang hawak na maiksing laylayan lamang ay gumaling siya, aba, ikaw na ang mataas. Hindi, ikaw na yung talagang pinagpala ng ating Panginoon. Isa sa pinagpala sa ating Panginoon. Lahat naman tayo pinagpapala. So, yun po ay maiksing pagbibigay na po ng pagpapaalala sa ating pong bilang isang mga Kristiyano, ay unahin natin ang ating Diyos. Bago kang pumunta ng clinic o hospital, unahin mo ang Panginoon na magdasal. Kahit naman po, di ba, sabi ko nga po lagi sinasabi, pagising mo, magpasalamat ka, tulog mo, magpasalamat po tayo. Salamat lang. Understood na yun.
sinabi mo sa Panginoon, nagpasalamat ka sa isang buong maghapon, na iningatan ka at ikaw ay buhay. Yun ay importante. So yun po mga kaproks, maraming po salamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay at pakikinig sa itong radio station ito na nasa 100 episode na nga po yung pong huli ko pong pinost, at ito po ay pang 101. Yan. So patuloy lang po kayo na kumapit sa ating pong istasyong ito, at I believe na ang Diyos po ang siyang mag-iingat at magbibigay sa inyo ng kagalingan. Hayaan nyo po, nabigyan ko po kayo ng isang maiksi lamang pong panalangin para po sa ngayon po ay kung kayo po ay may sakit, ay konting o may sakit kayo, ay nais ko po kayong bigyan ng konting panalangin, ilapit sa Diyos. Now, purihin ka aming Diyos na mapangyarihan sa lahat. Ikaw ang siyang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Panginoong Hesus, batid mo Panginoon yung pong babaeng balo na kung saan ay ang kanyang pong pananampalataya ay hawakan lang ang iyong laylayan ng iyong damit at siya'y gumaling, Panginoon. Yung po ay talagang napaka-miracle na yung ginawa para doon sa babaeng iyon. Na patuloy, Panginoon, na hindi kayang magawa ng ninumang tao o sino man nilalang, kundi ikaw lang, Panginoon. At dumaloy nga sa kanya yung kagalingan, kapangyarihan mo na kung saan siya po ay naggumaling, Panginoon. Gaya po, Panginoon, sa mga oras na ito, dalangin ko po sa mga nakikinig nito na kung sila man ay mayroon po nararamdaman ngayon, ay patuloy na ito inilalapit ko sa iyo, kagalingan at speed recovery nga po, Panginoon, sa kanila pong physical body, Panginoon. Hindi po kami, Panginoon, na nananahan din po sa aming pong kakayanan, kundi ikaw, Panginoon, sa magpapagaling. Bagamat, Panginoon, may mga doktor o mga nurse na siyang magbibigay ng lunas o para sa aming physical body, ay ikaw pa rin, O Diyos, ang sa magbibigay ng miracle para sa amin. At ang mga doktor na ito na ginagamit mo ay isang mga instrumento na nagdadaloy lang, Panginoon, sa kanila pong isipan at kanila pong karunungan upang gamitin namin yung mga gamot na kanila pong binibigay. Bagkus, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat may mga doktor na binibless mo, Panginoon, at binibigyan mo, Panginoon, ng kakayanan upang mag-extend ng buhay ng mga tao. At patuloy, Panginoon, sila i-bless mo, Panginoon, at ingatan. At sa mga oras ito, I believe, Lord, na kami po ay iyong pinagaling sa aming pong pananampalataya na pangalan lamang Jesus ay kami po ay gagaling na po sa aming pong mga karamdaman. At patuloy na kami po, Panginoon, ay hipuin mo upang, Panginoon, kami po na yung pinagaling ay maging isang patotoo sa mundong ito. At ma-share namin ang kagalingan na iyong ginawad sa amin. Maraming po salamat, Panginoong Hesus, sa kagalingan na iyong ibinibigay sa amin ngayon. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Yan. Praise God. Claim yan na tayo po ay magaling na, ikaw ay pinagaling ng Panginoon sa iyong pananampalataya. Yan. So, salamat po sa inyong pong pagtugon, sa inyong pong pagpapanood. At ito nga po yung aming pong quote, verse for today. Yan. Sabi nga po sa verse for today po natin, sabi nga po rito ay, dadapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa Kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pagagalingin ka ng iyong pananampalataya. Yan po yung makikita sa Matthew 9:22 hanggang 25. Yan. So basahin niyo po yun. Talagang yung lalo na po yung mga nakaratay o sabihin may sakit, ay basahin niyo po yun. Pinagaling ka na ng ating Panginoon. I-claim mo yun. Lagi mong sabihin sa akin, Lord, ako'y pinagaling mo na, at magpasalamat ka. Huwag ka magpasalamat na gumaling ka na lang. Ngayon pa lang, magpasalamat ka na. Kahit na hindi mo pa natatanggap, I believe, ibibigay ng Diyos siya kagalingan yan. Okay? So, pananampalataya po sa ating Panginoon ang dapat po nating unahin. Amen. Sabi nga po sa quote po today, kung ang babae sa kwento siya ay pinagaling ng Diyos sa kanyang pananampalataya, ikaw din na gaya ng babae ay pagagalingin ka ng Diyos. Ang gawin mo lang ay manampalataya ka ng tunay at tapat,
walang pag-alinlangan sa Kanya. True. So, yun. Panghawakan mo. Yan. So, yun ang ating pong quote po today. Napakaganda po sapagkat kapag ikaw ay nanampalataya sa Diyos, panghawakan mo na. Huwag mo nang ipahawak sa iba. Huwag mo nang magpanalangin ka sa iba. No? Meron kayo, di ba, na sama niyo ako sa panalangin. Hindi ganon. Di ba? Huwag ganon. Manalangin ka sa sarili mo at tutugunin naman ng Diyos yan eh. Hayaan mo lang sila ang manalangin para sa iyo. Huwag mo nang sabihin. Dahil ikaw mismo, alam ng Diyos na pag nanalangin ka, tutugunin ka niya. Alam naman ng mga ibang kapatid na isasama ka naman niya sa mga prayer meeting, di ba? Yung intercessor prayer, yan, mga ganyan, IP. So, sinasama ka na yun. So, yun po mga kapatid, mga kaproks, ay salamat po muli sa inyong pakikinig. At shout out yan sa aking apo na si Rio Bennett Sayon. Woo! Malapit na mag-isang taong ka next month. Ay, gastusin na naman. So, okay lang sapagkat napakasarap naman din po na tayo po ay nagkakasama-sama. At yung nga po, yung aking po mga mahal sa buhay, sa Pilipinas man at dito man, sa Saudi Arabia o saan man lugar, ay mag-ingat po tayo. Especially ang ating pong mga OFW na nandyan po anytime na nakakasama po, hindi nyo po nakakasama pamilya nyo ay tispa, di ba? Ginagawa po natin to para po sa ating pong mahal natin sa buhay. At ingatan kayo ng Diyos. Lagi kayong manalangin, lagi kayong kung may pagkakataon ay sumamba kayo. Magsimba kayo. Kasi dito sa Saudi Friday o sa ibang lugar, baka siguro Sunday, di ba? Magsimba po kayo. Kung walang pagkakataon, manalangin kayo sa Panginoon. Lumapit kayo sa Diyos. Nabigyan kayo ng pagkakataon ng inyong mga amo na makapagsimba naman kayo. At wag niyo pong hayaan na hindi kayo makapanalangin. Yun po importante. Kung wala po kayo kakayanan, lumabas, kung hindi kayo pinapayagan, manalangin kayo sapagkat ang Diyos, anytime saan ka man, ay nandun siya. Yun po. Now, so, tandaan po natin na ang pananalangin at pananampalataya, magkasama po yan. Siyempre, kung nananampalataya ka at nananalangin ka, mayroon kang pananampalataya sa Diyos. Kaya muli, ito po si Prox Best na muli ay nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta at patuloy na nagsusuport sa istasyong ito at subaybayin din po ninyo ang aming mga awitin na mga ipopost po namin at sa yung pong rap music at yung lahat po ng mga music po namin sa YouTube ay nawa po inyo pong mapakinggan. Muli, ito po ang inyong pong likod. Nagpapasalamat at nagsasabi na lahat po ng bagay sa mundong ito ay temporary lang. Kaya dapat po tayo ay magpa-submit sa ating Panginoon. Ito po ang EGMI Online Music Radio. God bless.